Hindi makapaniwala ang mga tao sa lobe ng itaboy si Manny Pacquiao kalabas ng hotel. Isang iglap lang mula sa maayos na pagpasok na uwi sa kahiyan. Huminto ang usapan. Tumigil ang mga hakbang. Parang huminto ang oras. Hindi pwedeng pumasok ang mga gaya mo dito. Malamig na sabi ng staff. Sabay turo sa pintuan. Walang sigaw. Walang emosyon. Pero sapat para maramdaman ng lahat ang bigat ng panghuhusga. Tahimik lang si Manny Pacquiao. Walang galit sa kanyang mga meta. Walang pagtaas ng boses. Walang paliwanag. Suot niya ay simpleng polo at cap. Walang alahas. Walang bodyguards. Walang palatandaan ng yaman o kapangyarihan. Sa mata ng staff, isa lang siyang karaniwang tao o mas masahol pa. Isang taong hindi karapat-dapat. May ilang bisitang napalingon. May mga nagbulungan. May mga napangiti parang nanonood ng eksena sa pelikula. Talagang pinaalis nila yon. Bulong ng isang babae. Akala ko artista, sabi ng isa. Hindi siguro. Sagot ng kasama niya. Kung artista yan, hindi yan ganyan manamit. Dahan-dahang inabot ni Manny ang kanyang cap at isinukbit sa kamay. Tumango siya ng bahadya. Parang tinatanggap ang desisyon. Hindi dahil tama ito, kundi dahil hindi siya kailangang magpaliwanag. Habang naglalakad siya palabas, may isang staff na napailing. May isang guard na umiwas ng tingin at may isang batang bellboy na napatingin sa kanya nang may pagtataka. Parang may hindi tama sa nangyayari. Aglabas niya ng hotel, nagsara ang pinto sa likod niya. Bumalik sa normal ang lobby. Nagpatuloy ang pila. Parang walang nangyari. Pero ang hindi nila alam, may orasan ng tumatakbo. Hindi oras ng check-in, hindi oras ng reservation, kundi oras ng katotohanan. Dahil 9 na minuto lang ang lilipas. At ang hotel na ito, ang staff nito, ang pamunuan nito, at ang mga taong akala nila'y may kapangyarihan ay haharap sa isang realidad na hindi nila kailanman inasahan. Minsan ang taong pinapalayas mo ng tahimik, siya pala ang may kakayahang baguhin ang lahat. At ang araw na iiwan niya, mas masakit pa kaysa sa kahit anong sigaw. Maagang umaga yun sa isa sa mga pinakakilalang 5-star luxury hotel sa lungsod. Ang lobby ay punong mamahaling pabango, makintab na sahig na marmol at banayad na tugtog ng piano na parang sinasabi sa lahat. Hindi lahat ay bagay dito. Sa likod ng front desk, abalang-abala ang mga empleyado. May mga banyagang negosyante na nakasweet. May pamilyang may dalang malalaking meleta at may ilang igyes na tinatanggap na may labis na ngiti at yuko. Sa hotel na ito, malinaw ang nakasulat na tuntunin kung ano ang suot mo. Iyon ang treto sa iyo. Sa gitna ng lahat nakatayo ang duty supervisor. Matangos ang baba. Diretso ang tindig at may tingin na parang sanay manghusga. Paulit-ulit niyang inaayos ang name tag sa kanyang dibdib. Tila ipinapaalala sa sarili kung sino ang may control sa lugar na yon. Siguraduhin niyo, iyang inuuna. Sabi niya sa mga staff, walang special treatment para sa Walkins. At doon, eksaktong sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng hotel. Isang lalaki ang pumasok. Walang ingay, walang drama. Simpleng polo, maong na pantalon, kap na bahagyang nakababa ang visor. Si Manny Pacquiao, walang humiw ng pangalan niya. Walang kumuha ng litreto. Walang pumalakpak. Sa unang tingin, isa lang siyang ordinaryong bisita. At dahil doon, agad siyang napagdesisyonan. Lumapit siya sa front desk na may magaan at magalang na ngiti. Good morning po, sabi niya. May reservation po ako. Tumingin ang receptionist sa kanya, hindi sa system, kundi mula ulo hanggang paa. Himinto ang kanyang mga mata sa sapatos sa simpleng relo. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Sir, sabi niya pilit na mahinahon pero malamig. Ang hotel na ito ay kadalasang puno na ng guests. Okay lang po, sagot ni Manny. Nakabook po ako. Nag-type ang receptionist pero mabagal. Parang may hinahanap na dahilan para tumigil. Pagkatapos ng ilang segundo, umiling siya. Wala po akong makita, sabi niya. At saka reserve po ito para sa mga white clients. May bahagyang katahimikan sa paligid. May ilang taong nakarinig.
May isang lalaking nakasweet ang bahagyang ngumiti. Parang nanonood ng eksenang pamilyar sa kanya. Pwede po bang tawagin ang manager? Mahinaong tanong ni Manny. Sa halip na tulong, nagbago ang tono. Ang supervisor ang lumapit. Mas matalim ang tingin. Mas mabigat ang presensya. Sir, sabi niya, huwag na nating patagalin. Kung wala kayong confirmation at mukhang hindi nyo kayang magstay dito, mas mabuti pong humanap na lang kayo ng ibang hotel. Hindi sumagot si Manny agad. Tumingin siya sa paligid sa marmol na sahig sa mga taong nakatingin sa mga staff na tahimik lang. Para may hinahanap siya pero hindi reservation. Ganito ba talaga kayo magtreto? Tanong niya kalmado. Sa lahat, nagkibit balikat ang supervisor. Sinusunod lang po namin ang standards. Isang salitang madalas gamitin para itogo ang panghuhusga. May isang bellboy na gustong magsalita pero napigilan ng tingin ng supervisor. May isang housekeeping staff na yumuko, ayaw makialam. Ang lobby ay tahimik pero ramdam ang tension. Sa wakas tumango si Manny. Okay, sabi niya, salamat. At doon akala ng lahat tapos na ang istorya. Hindi nila alam nagsisimula pa lang ito. Habang papalabas si Manny, narinig niya ang mahinang bulungan sa likod niya. Akala mo kung sino? Hindi naman mukhang may pera. Sayang oras. Bumukas ang pinto. Lumabas siya sa ilalim ng sikat ng araw. Himinga siya ng malalim. Tumingin sa orasan at kinuha ang cellphone niya. Isang tawag lang, isang maikling mensahe. At doon sa mismong sandaling yon, nagsimulang gumalaw ang mga payesa. Sa loob ng hotel, walang nakakaalam na ang kanilang mga desisyon sa loob ng ilang minuto ay magbabago ng kanilang buhay. At sa loob ng sinaminuto, malalaman nila ang ibig sabihin ng salitang paggalang. Kapag huli na ang lahat, hindi pa tuluyang nakakalayo si Manny na may isang tawag na pumasok sa telepono ng duty supervisor. Front desk speaking, sagot niya, halatang nairita. Sa kabilang linya may boses na seryoso at diretso. Akisabi sa akin kung sino ang lalaking pinaalis ninyo kanina. Napakunot ang noon ng supervisor. Isang walk-in po. Walang confirmation. Hindi mukhang. Pakisagot na maayos. Putol ng boses. Ano ang suot niya? Napatingin ang supervisor sa receptionist. Simple lang po. Olo cap. May katahimikan sa linya. Isang segundo. Dalawa. Tapos bumigat ang hininga sa kabilang dulo. Alam mo ba kung sino yon? Hindi po. Sagot ng supervisor. May bahid ng inis. At kahit sino pa siya. Si Manny Pacquiao iyon. Arang binuhusan ng malamig na tubig ang buong katawan ng supervisor. Ano po? Ulitin ko. Sabi ng boses si Manny Pacquiao. At kung tama ang alam mo, may-ari siya ng malaking bahagi ng hotel na yan. Biglang nakagulo sa front desk. Manager sigaw ng supervisor. Pakisabi sa manager ngayon na, lumapit ang hotel manager halatang hindi natutuwa. Ano na naman yan, sir? Pabulong pero nanginginig ang boses ng supervisor. Yung lalaking pinaalis natin si Manny Pacquiao raw po. Napatawa ang manager sandali. Impossible. Pero bago pa siya makapagsalita ulit, tumunog ang cellphone niya. Isang tawag mula sa head office. Tumahimik ang lobby habang sinasagot niya ito. Opo, sir. Gayon din po. Opo. Naintindihan ko. Unti-unting nawala ang kulay sa mukha ng manager. Pagkababa niya ng tawag, tumingin siya sa lahat ng staff. Nasaan siya? Lumabas po. Sagot ng receptionist halos pabulong. Hanapin niyo, utos na manager. Gayon na. Habang nagkakandara pa ang staff palabas, sa labas naman ng hotel, tahimik na nakatayo si Manny sa gilid ng kalsada. Hindi siya galit. Hindi rin nagmamadali. Tinitignan lang niya ang gusali. Parang sinusukat. Parang nag-isip. Lumapit ang isang security guard na kanina ay umiwas ng tingin. Sir, mahina niyang sabi. Pasensya na po kanina. Gumiti si Manny ng bahadya. Okay lang. Sa loob ng lobby, nagsimula na magbulungan ang mga bisita. Si Manny Pacquiao raw yun. Talaga? Kaya pala
May isang foreign guest na nagtaas ng kilay. So you kick out the owner. Tahimik ang staff. Walang makasagot. Lumabas ang manager. Pawis na pawis kasama ang supervisor. Sir Manny, tawag niya. Sandali lang po. Himinto si Manny at humarap sa kanila. I'm very sorry for the misunderstanding. Mabilis na sabi ng manager. Please come back inside. We'll fix everything. Tumingin si Manny sa orasan niya. Tahimik, kalmado. Gaano katagal na akong nasa labas? Tanong niya. Ilang minuto lang po. Sagot ng manager. Bilangin nating. Sabi ni Manny. Simula nang sabihin niyo na hindi ako bagay dito. Walang nakapagsalita. Alam niyo dagdag niya. Hindi masakit ang mapagkamalan. Ang masakit ang husgahan ka bago ka pa magsalita. Tumango ang manager halatang desperado. Opo, sir. Mali po kami. Hindi kami sagot ni Manny. May mga taong tahimik lang kanina. May mga taong umiwas at may mga taong nang insulto. Bumalik sila sa loob ng lobby. Tahimik ang lahat. Ramdam ang bigat ng bawat hakbang. Lumapit si Manny sa front desk sa parehong lugar kung saan siya pinahiya. Gusto kong makita ang CCE, sabi niya. At gusto kong malaman kung sino ang nagdesisyon na paalisin ako. Nagtinginan ang staff. May umiwas ng tingin. May nanginig ang kamay. Sa sulok, ang bellboy na kanina ay gustong tumulong ay tahimik na nakatayo. Nakatingin kay Manny, parang may halong pag-asa at takot. Sa puntong iyon, malinaw na sa lahat. Hindi na ito simpleng pagkakamali. Isa na itong pagsubok ng prinsipyo, ng karakter, ng kung sino ang karapat dapat manatili. At habang papalapit ang ika-9 na minuto, isa-isa mabubunyag ang mga desisyong akala nila'y walang kapalit. Dahil minsan ang tunay na laban ay hindi suntukan kundi kung paano mo tratuhin ang taong akala mo'y wala. Pagpasok nilang muli sa lobby, wala na ang dating ingay. Parang may biglang humigop ng lahat ng tunog. Ang mga yabang na tawa kanina ay napalitan ng kaba. Ang mga matang mapanghusga ay ngayon ay umiwas. Takot na mahuli. Si Manny Pacquiao ay naglakad sa gitna ng marmol na sahig. Parehong sahig na ilang minuto lang ang nakalipas ay tinapakan niya bilang isang hindi bagay. Gayon, bawat hakbang niya ay may bigat. Hindi dahil sa galit kundi dahil sa katotohanang unti-unting bumabagsak sa lahat. Sa likod ng front desk, nanginginig ang kamay ng receptionist habang sinusubukang ngumiti. Sir Manny, welcome back po. Hindi siya sinagot ni Manny agad. Tumingin muna siya sa paligid sa mga bisitang nakatayo, sa mga staff na nakahanay, sa mga mukhang naghihintay ng hatol na parang nasa korte. May isang matandang babae sa lobby na napabulong sa kasama niya. Grabe siya pala yun. Isang foreign guest ang dahan-dahang nag-video sa cellphone niya. Hindi makapaniwala sa eksenang nasasaksihan. Please, sir, sabi ng manager pilit na mahinahon. Let us escort you to the lounge. Dahan-dahang umiling si Manny. Dito na lang, sagot niya. Gusto kong makita kung paano kayo kumilos kapag walang espesyal na upuan. Lumunok ang manager. Tumango. Tumayo si Manny sa harap ng front desk, eksaktong lugar kung saan siya kanina ay minata at pinalayas. Tumahimik ang buong lobby. May tanong lang ako. Sabi niya kalmado pero malinaw. Ganito ba talaga ang treto niyo sa mga taong sa tingin niyo ay hindi mahalaga? Walang sumagot. Ang supervisor na kanina ay matapang ngayon ay hindi makatingin sa kanya. Pawis na pawis. Halatang naninginig ang tuhod. Isang batang bellboy ang dahan-dahang lumapit. Bitbit ang isang baso ng tubig. Sir, pasensya na po. Mahina niyang sabi. Hindi po tama ang ginawa nila. Tinanggap ni Manny ang tubig at mumiti sa bata. Salamat, sabi niya. Ang simpleng kilos na yon ay mas malakas pa kaysa sa kahit anong sermon. May pumasok na tawag sa cellphone ng manager. Sinagot niya ito agad. Opo, sir. Nandito na po siya. Opo. Naiintindihan ko. Agkababa ng tawag humarap siya kay Manny. Sir, sabi niya nanginginig ang boses. Paparating na po ang board representatives. Tumango si Manny. Maganda yan.
Habang hinihintay, nagpatuloy ang katahimikan. Ang mga staff ay tila nasa ilalim ng pagsusulit na hindi nila inaral. May ilan na nagsimulang magbulong ng dasal. May ilan na nakatingin sa sahig. Umaasang hindi mapapansin. Isang senior co-nerds ang lumapit kay Manny. Sir Manny, sabi niya, 20 years na po ako sa hotel industry, hindi po lahat ng empleyado rito ay ganyan. Tumingin si Manny sa kanya, alam ko sagot niya, kaya narito ako para malaman kung sino ang sino. Biglang bumukas ang pintuan ng hotel, 3 lalaki at isang babae ang pumasok, formal ang suot, seryoso ang mga mukha, tahimik silang lumapit sa manager na agad na tumayo ng tuwid. The board is here, bulong ng isa. Tumango si Manny at humarap sa lahat. Hindi ako bumalik para manisi. Sabi niya, malinaw ang boses. Bumalik ako para makinig. Tinuro niya ang news monitor sa gilid ng lobby. Gusto kong makita ang nangyari mula simula hanggang dulo. Pinindot ang play. Lumabas sa screen ang eksena kanina. Ang pagpasok ni Manny. Ang pagtingin sa kanya mula ulo hanggang paa. Ang malamig na boses ang pagturo sa pinto. May mga staff na napapikit. May umiyak. May nanginginig. Sa huling clip, makikita ang batang bellboy na gustong magsalita pero pinigilan ng tingin ng supervisor. Pinindot ni Manny ang pa. Tumahimik ulit ang lobby. Hindi lahat ng mali ay sigaw, sabi niya. Minsan isang tingin lang sapat na. Sa oras na yun alam ng lahat. Malapit na ang desisyon at hindi na ito tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa kung anong klaseng hotel ang gusto nilang maging at kung sino ang karapat dapat manatili rito. Hindi gumalaw si Manny Pacquiao matapos ito ang video. Hindi siya nagsalita agad. Hinayaan niyang ang katahimikan ang magsalita para sa kanya. Sa loob ng lobby, ramdam ang bigat ng bawat segundo. Ang mga staff ay parang nakatayo sa gitna ng bagyo. Alam nilang darating ang hampas, pero hindi nila alam kung gaano kalakas. Dahan-dahang humarap si Manny sa mga taong nasa harap niya, sa receptionist, sa supervisor, sa manager at sa mga board representatives na kakapasok lang. Alam niyo, sabi niya sa wakas, kalmado ang boses. Maraming taon akong pumasok sa mga lugar na ganito. Tumigil siya sandali. May mga panahong tinanggap ako at may mga panahong tinaboy. May isang staff ang napasinghot. Pinipigil ang umiyak. Hindi ko sinasabi ito para ipahiya kayo. Pagpapatuloy ni Manny. Sinasabi ko to dahil ito ang dahilan kung bakit ako nandito ngayon. Nagkatinginan ang mga board members. 3 buwan na ang nakalipas. Sabi ni Manny, naging bahagi ako ng ownership ng hotel na ito. Parang may dumaan na alon sa buong lobby. Hindi ko agad ipinakilala ang sarili ko. Dagdag niya, gusto kong makita kung paano tinatreto ang mga tao. Hindi kapag may kamera, hindi kapag may pangalan, kundi kapag walang inaasahang kapalit. Napalunok ang hotel manager. Sir Manny, hindi po namin alam. Iyon na ang punto. Mahinahong putol ni Manny. Hindi nyo dapat kailangang malaman. Lumapit siya sa gitna ng lobby. Sa loob ng 9 minuto, sabi niya sabay tingin sa orasan, nakita ko ang 3 klase ng tao. Isa-isa niyang tinuro ang direksyon, hindi ang pangalan. May mga nanghusga, may mga tumahig kahit alam nilang mali, at may mga nagpakita ng respeto kahit tahimik lang. Napatingin siya sa sulok kung saan nakatayo ang batang bellboy. Napatayo ito ng tuwid. Halatang kinakabahan. Ikaw, sabi ni Manny mahinahon. Anong pangalan mo? Jake po, sir. Sagot ng bata. Jake, sabi ni Manny. Ano ang una mong naisip nung nakita mo akong pinaalis? Nag-alinlangan si Jake pero nagsalita ring. Hindi po tama, sir. Gusto ko po sanang magsalita pero natakot po ako. Tumango si Manny. Salamat sa katapatan. Huminga siya na malalim saka humarap sa lahat. Ang respeto, sabi niya, hindi ito nakabase sa damit, sa hitsura o sa status. Tahimik ang lobby. Walang gumalaw. Ngayong pagpapatuloy niya, kailangan nating magdesisyon kung anong klaseng lugar ang hotel na ito. Lumapit ang isa sa board members. Sir Manny, sabi niya, nasa inyo po ang desisyon. Tumango si Manny.
Tumingin siya sa receptionist na unang tumingin sa kanya mula ulo hanggang paa. Sa supervisor na tumawag ng security. Sa manager na piniling manahimik hanggang huli. Hindi ako galit, sabi niya. Pero may mga kilos na may kapalit. Tumigil siya sandali sapat para maramdaman ng lahat ang bigat ng susunod na sasabihin. Simulang gayon, malinaw niyang sabi, ang mga empleyadong napatunayan ng bastos, ng insulto at gumamit ng kapangyarihan para manghusga ay hindi na bahagi ng hotel na ito. May umiyak, may napaupo, may napapikit, hindi siya sumigaw, hindi siya nagtaas ng boses. Pero mas ramdam ang bawat salita. Hindi ito paghihiganti, dagdag niya. Ito ay pananagutan. Himarap siya sa air representative. Simulan natin agad, utos niya. Gayon din habang isa-isang tinatawag ang mga pangalan, nanatiling tahimik si Manny. Hindi siya nanood. Hindi siya nagdiwang. Sa halip, tumingin siya sa mga natitirang staff. Sa inyo, sabi niya, may pagkakataon pa. Naglakad siya palapit sa pintuan ng lobby saka huminto. Ang 9 na minuto, wika niya ay sapat na para ipakita kung sino tayo kapag akala natin walang nakakakita. At sa sandaling yon, naging malinaw sa lahat. Hindi sila nasibak dahil kay Manny Pacquiao. Nasibak sila dahil sa kung sino sila. Nang akala nila'y walang mananagot. Matapos ipahayag ang desisyon, hindi agad umalis si Manny Pacquiao. Nanatili siya sa lobby. Tahimik na nakatayo habang isa-isang inaayos ng EA at management ang mga detalye. Walang sigawan, walang eksena. Ngunit ramdam ng lahat ang bigat ng bawat hakbang. Parang may linya sa sahig na hindi na nila pwedeng tawirin. Ang receptionist na unang tumingin kay Manny mula ulo hanggang paa ay tahimik na umiyak sa gilid. Hawak angin na kailangan na niyang isuko. Ang supervisor na kanina ay matapang ay nakaupo na ngayon nakatungo tila binibilang ang mga maling desisyong nagdala sa kanya sa puntong iyon. Sa gitna ng lahat may mga staff na nanatili hindi dahil perpekto sila kundi dahil pinili nilang maging tao kahit sa maling sitwasyon. Lumapit ang manager kay Manny. Sir, sabi niya na ayos na po ang listahan. Tumango si Manny. Salamat. Tumingin siya sa mga empleyadong naiwan. Hindi ibig sabihin na nandito pa kayo ay tama na ang lahat. Sabi niya ibig sabihin lang may pagkakataon pa kayong itama. May ilang staff ang napayak hindi sa takot kundi sa ginhawa. Lumapit ang matandang concierge na kanina ay nagsalita para sa iba. Sir Manny, sabi niya, salamat po sa pagbibigay ng aral hindi lang ng parusa. Mumiti si Manny. Mas mahirap magturo kaysa magparusa. Sagot niya. Pagkatapos tumingin siya kay Jake ang batang bellboy na unang nagpakita ng respeto. Jake tawag niya. Lumapit ang bata nanginginig ang kamay. Gusto kong malaman mo sabi ni Manny na ang ginawa mo kanina kahit maliit ay malaki ang epekto. Nagulat si Jake. Ako po sagot ni Manny. Dahil pinili mong maging mabuti kahit walang pumapansin. Himarap si Manny sa manager at EA. Simulang gayon sabi niya si Jake ang magiging acting floor supervisor. Nanlaki ang mata ng lahat. Sir, bata pa po siya. Sabi ng isang staff. Tumango si Manny. Bata pero may tamang puso. Napaluha si Jake. Salamat po sir. Hindi ko po alam ang sasabihin ko. Sabihin mo lang na sisikapin mong maging patas. Sagot ni Manny. Habang inaayos ang mga papeles, tinawag ni Manny ang buong natitirang staff. Makinig kayo, sabi niya. Tumahik ang lahat. Ang hotel na ito, wika niya, ay hindi lang negosyo. Ito ay tahanan ng libo-libong kwento, ng pagod, ng pangarap at ng dignidad. Naglakad siya sa gitna ng lobby. Kung may isang bisita man na pumasok dito na mukhang walang pera, walang pangalan, walang impluensya, dapat siyang tratuhin na may respeto. May mga tumango, may umiiyak, may nag-iisip. Hindi ko kailangang bumalik dito araw-araw. Degdeg niya. Pero bawat desisyon niyo ay nagsasalita para sa akin. Lumapit ang isa sa board members. Sir Manny, sabi niya, handa po kaming magpatupad ng babong training. Maganda sagot ni Manny. Simulan niyo sa empathy. Tumango ang board. Sa huli,
Kinuha ni Manny ang kanyang cup at isinuot muli. Hindi bilang pagtatago, kundi bilang paalala. Lumakad siya patungo sa pintuan. Bago tuluyang lumabas, himinto siya at humarap sa staff. Hindi ko kayo hinusgahan, sabi niya. Hinayaan ko lang kayong ipakita kung sino kayo. At sa sandaling iyon, walang nagsalita dahil alam nilang ang aral na iniwan niya ay mas mabigat kaysa sa pagkawala ng trabaho. Paglabas ni Manny sa hotel, bumalik ang araw sa lobby. Pero hindi na pareho ang liwanag. May mga taong umalis na may luha. May mga taong nanatili na may bagong pananagutan at may isang batang bellboy na biglang nakaroon ng pag-asa. Sa loob ng 9 na minuto, maraming nawala. Pero sa araw na yon, isang kultura ang nagsimulang magbago. Nang tuluyan na magsara ang pinto ng hotel sa likod ni Manny Pacquiao, hindi agad bumalik sa normal ang lahat. Nagpatuloy ang trabaho. Bumalik ang pila sa front desk. May mga bagong bisita na dumating na walang alam sa nangyari. Pero sa loob ng bawat taong nakasaksi, may naiwan na tanong na hindi madaling sagutin. Ano ba talaga ang sukatan ng halaga ng tao? Sa loob ng ilang minuto, nasaksihan nila kung paanong ang isang simpleng damit, isang tahimik na tindig, at isang walang pangalan na presensya ay pwedeng magbukas ng tunay na pagkatao ng mga tao sa paligid. Hindi dahil mayaman si Manny Pacquiao, hindi dahil sikat siya, kundi dahil pinili niyang huwag ipakita kung sino siya at doon sila bumagsak sa staff meeting kinahapunan. Tahimik ang lahat, walang yabang, walang halakhak, may mga bakanteng upuan paalala ng mga desisyong ginawa ng walang pag-isip. Sa gitna ng meeting room, nakatayo si Jake. Ang dating bellboy ng gayon ay acting floor supervisor. Kabado siya, bata pa. Walang karanasan sa pamumuno. Pero may isang bagay siyang dala, ang aral ng umagang iyon. Hindi po ako perpekto, sabi niya sa mga kasama. Pero sisikapin kong tratuhin ang bawat bisita dito na parang pamilya. Walang pumalakpak pero lahat ay tumango. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting nagbago ang hotel. Hindi agad perpekto. May mga pagkakamali pa rin. Pero may bago na tanong na laging nauna bago kumilos ang staff. Tama ba ito? Makatarungan ba ito? Kung wala bang pangalan ang taong ito, igagalang ko pa rin ba siya? Sa isang sulok ng lobby, may maliit na karatulan na inilagay matapos ang insidente. Walang logo, walang pangalan. Respect is not a privilege. It is a responsibility. Walang nakakaalam kung sino ang naglagay noon. Pero alam ng lahat kung bakit. Ang kwento ni Manny Pacquiao ay kumalat hindi bilang chismis, kundi bilang paalala. Aalala na ang tunay na kapangyarihan ay hindi kailangang ipadyabang, na ang tunay na leader ay hindi sumusubok manghina ang iba para lang lumakas. At higit sa lahat, aalala na ang kababaang loob ay hindi kainaan. Maraming nanood ng video ng insidente. Maraming nagkomento. May mga nagsabi buti nga sa kanila. May iba namang nagsabi masyado siyang mabait. Pero ang totoo, hindi yun tungkol sa parusa o awa. Ito ay tungkol sa pananagutan. Dahil sa mundong sanay sa paghusga, ang pinakamahirap gawin ay ang maging patas kapag walang nakakakita. Kung may isang bagay mang iniwan si Manny Pacquiao sa hotel na yon, hindi yun takot. Hindi iyon kahiyan, kundi isang salaming ipinakita sa lahat kung sino sila noong akala nila'y walang halaga ang taong nasa harap nila. At ang tanong ngayon ay hindi kung tama ba ang ginawa niya. Ang tanong ay kung ikaw ang nasa lobby noong araw na yon, ano ang pipiliin mong maging, ang staff na nanghusga? Ang taong tumahimik o ang taong nagpakita ng respeto kahit walang gantimpala? Dahil balang araw darating ang sandaling ikaw ang hahatulan ng sarili mong kilos. At sa sandaling iyon, hindi mahalaga kung sino ka. Hindi mahalaga kung magkano ang pera mo. Hindi mahalaga kung anong suot mo. Ang mahalaga lang kung paano ka naging tao. Kung naniniwala ka na ang respeto ay para sa lahat, ay type ang respect sa comments. At kung naranasan mo ng husgahan ng hindi ka kilala, ibahagi mo ang kwento mo, dahil baka ang simpleng pagbahagi mo ang maging aral na kailangan ng ibang taong gayon. Saludo sa lahat ng pumipili ng kababaang loob sa mundong puno ng yabang.